Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ubal. Taong 1940, Mindoro. Noong mga panahong ito, ilang bagyo na rin ang dumaan sa probinsya ni Ubal. Nakakaramdam na rin sila ng takot, lalo pat sa tuwing merong bagyo, ay lumalabas din ang samot-saring nilalang na marahil ay naghahanap ng mga bangkay ng taong inanod sa mga ilog para meron silang makain. Maging ang pamilya ni Ubal ay nakakaramdam na rin ng pagkabahala, lalo pat kinakailangan pa rin nilang lumabas sa kanilang bahay nang sa gayoy makapaghanap buhay sila sa kanilang bukirin. Kahit kasi nasira na ng nagdaang bagyo ang iilang pananim nila, ay hindi sila dapat na sumuko. Isang gabi, habang naghahapunan sina Ubal, nagwika ang kanyang ama na si Kari. Kailangan makabawi tayo sa ating talo sa pagsasaka. Halos lahat ng ating mga palay ay sinira ng bagyo. At ang natitira sa atin ay iilang tanim na lamang. Kung hindi tayo gagalaw hanggat may panahon pa, tsak na magugutom tayo hanggang sa susunod na anihan. Nabahala naman ang ina at dalawang kapatid ni Ubal. Alam kasi nilang malayo sila sa bayan at wala rin silang sapat na pera na maaaring pambili ng kung anumang pangangailangan nila. Huwag lamang kayong pupunta ng ilog. Hindi natin alam kung kailan tataas ang tubig doon. At baka maabutan kayo ng baha. Sabi ng ina ni Ubal na siyang naging rason para mapatitig sa kanya ang kanyang asawa. Noon din, sinabi ng ama ni Ubal na talagang kailangan nilang mag-ingat dahil hindi lamang baha ang posible nilang masumpungan. May nakapagsabing may mga aswang na gumagala sa ilog at naghihintay ng mga tao o hayop na iaanod para makuha nila at magawang pagkain. Saad pa ni Kari. Napalunok pa ng kanyang laway si Ubal noon, gawa ng kakaibang kilabot na bumalot sa kanyang katawan. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nakakita ng aswang, kaya naglilikot ang kanyang isipan kung ano itsura ng naturang nilalang. Pagkatapos nilang maghapunan, nagpasya silang lahat na magpahinga. Naglatag ng banig si Ubal malapit sa pintuan ng kanilang bahay, nang sa gayoy madali para sa kanya ang makababa kapag naiihi siya. Minabuti na lang din niyang patayin ang kasera, nang sa gayoy hindi maubos ang langis na inilagay nila roon. Pagkaraan ng ilang oras, nakatulog na ang kanyang mga kasama sa loob ng bahay. Subalit siya naman ay hindi dinadalaw ng antok kahit na ilang beses na siyang nagpalit ng kanyang posisyon. Ano ba naman to? Bakit kaya kahit anong gawin ko hindi ako makatulog? Naisip sana ni Ubal na magpahangin sa labas ng kanilang tirahan, pero nag-alala siyang baka bigla ang umulan. Isa pang dahilan ng pag-aalinlangan niya ay baka makita niya ang sinasabi nilang aswang na madalas pumipirme sa ilog. Dahil dito, sa halip na magpahangin sa labas, minabuti niyang buksan na lamang ang bintana. Saktong pagbukas niya ng bintana, nakarinig siya ng tila lagalas ng tubig. Napaisip pa si Ubal na baka muli na namang tumataas ang tubig sa ilog at nagkakaroon ng baha. Subalit pagkaraan pa ng ilang minuto, may nauulinigan siyang boses na parang nanghihingi ng tulong. Nag-uumpisa ng umulan noon, kaya halos hindi na niya marinig ang tinig na tila nang hihingi ng saklolo. Hindi kaya may taong nangangailangan ng tulong? Naku, baka inanod siya ng baha. Nababahala na rin si Ubal, kaya nagpasya na lamang siyang bumaba. Minabuti niyang magdala ng lampara upang makita niya ang kanyang daraanan. Dinala rin niya ang kanyang itak sa takot na baka may ibang nilalang na makakasagupa siya. Hindi na lamang niya ginising ang kanyang mga magulang dahil baka maistorbo lang niya ang tulog ng mga ito.
Pagkababa niya sa kanilang bahay, nakaramdam kaagad siya ng kaba. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon, may kung anong masamang mangyayari. Subalit, nang maisip niyang baka dulot lang yon ng mga ikinukwento ng kanyang mga magulang, sinubukan niyang isantabi ito. Noong nagsisimula na siyang maglakad, ilang beses siyang nagpalinga-linga sa paligid dahil pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Inihanda na lamang niya ang kanyang itak nang sa gayoy malabanan niya ang kung anumang nilalang nasusugod sa kanya. Sige lang, subukan ninyo at tingnan na lang natin kung hindi kayo mamatay. Bulong ni Ubal sa kanyang sarili. Alam niyang ilang linggo na ring nakabaling sa abo ang itak na kanyang dinala dahil inilaan talaga yon sa mga nilalang at mga elemento na posibleng maghahasik ng takot sa kanilang baryo. Makalipas ang mahigit 3 minutong paglalakad, nakalapit na sa pangpang ng ilog si Ubal. Saglit siyang natigilan at nagmatsyag sa paligid hanggang sa marinig niya sa hindi kalayuan ang tinig ng isang matanda na nanghihingi ng tulong. Magkahalong kaba at awa ang naramdaman niya noong mga sandaling yon. Batay kasi sa tinig ng matanda, hirap na ito sa kanyang sitwasyon. Mas lalo pang binilisan ni Ubal ang kanyang paglalakad at dahil nababahala siya para sa matandang nanghihingi ng saklolo, itinuon niya ang kanyang pansin sa daan. Pagkarating ni Ubal sa bahagi kung saan niya narinig ang boses ng matanda, agad siyang napakunot noo. Itinaas pa niya ang hawak niyang gasera, ngunit wala naman siyang nakitang matanda. Ang mas lalo pa niyang ipinagtataka ng mga sandaling yan, hindi naman mataas ang tubig sa ilog, kaya malabong may maanod na matanda roon. Kinutuban ng hindi maganda si Ubal. Agad ding pumasok sa kanyang isipan ng ideya patungkol sa sinabi ng kanyang ama na mga aswang na gumagala sa ilog. Babalik na sana siya sa kanyang dinaanan at nang makauwi na nga, muli niyang narinig ang boses ng isang matanda. Alam niyang lalaki yon, kaya ilang beses niyang tinawag ito. Subalit hanggang sa halos nakasampung ulit na siya sa pagtawag sa matanda, hindi pa rin ito tumutugon sa kanya. Walang ano-ano, halos lumuwa ang puso ni Ubal nang makita niyang may isang katawan ng lalaki na inaanod ng tubig. Naliligo yun sa dugo at wakwak na ang tiyan, kaya pumasok sa isipan niya na marahil ay kagagawan yon ng aswang. Itinaas ulit ni Ubal ang kanyang gasera at inihanda ang kanyang itak. Nakaramdam siya ng takot ng mga sandaling yon, kaya minabuti niyang magdoble ingat sa panganib na nakaamba sa kanya. Sinubukan niya rin sanang umalis sa pangpang, subalit gano'n na lamang ang gulat niya nang sa hindi niya inaasahan, bigla ang sumulpot sa kanyang harapan ng isang buwaya. Alam ni Ubal na nasa panganib na siya, kaya napagpasyahan niyang tumakbo sana para makatakas doon. Ngunit parang nanghina ang kanyang tuhod na hindi niya nagawa pang ihakbang ang kanyang mga paa. Sinubukan pa niyang itaboy ang naturang buwaya, pero napangangalang yon at mas lalo lang natakot si Ubal nang mahulog mula sa bunganga ng naturang hayop ang iilang putol na daliri ng tao. Naging malakas ang kutob ni Ubal na daliryo ng taong inanod ng ilog. "Umalis ka rito! Alis!" sabi niya habang iwinawasiwas ang kanyang itak. Subalit sa halip na sundin siya, nagsimulang umusad ang buwaya para makalapit sa kanya. Pipilitin pa sana niyang tumakbo, pero bigla ang sumugod sa kanya ang hayop na yon na naging rason para mabuwal siya sa lupa. Sinikap ni Ubal na hindi mahulog sa ilog ng mga sandaling yon. Sa kabutihang palad, hindi nabasag ang kanyang gasera, kaya nakikita pa rin niya ang nasabing buwaya. Isang malakas na paghiyaw na lamang ang ginawa ni Ubal nang maramdaman niya ang kirot sa kanyang mga binting kinagat ng buwaya. Mas lalo pa siyang pumalahaw noon nang sa hindi niya inaasahan ay pilit siyang tinangay ng buwaya patungo sa mismong ilog. Sinubukang manlaban ni Ubal,
Ngunit hindi niya nagagawang abutin ng kanyang itak ang hayop na umatake sa kanya. Bago pa man kasi siya tuluyang mabasa ng tubig, mabilis na itinapon ni Ubal ang kanyang gasera sa katawan ng buwaya at nabunutan siya ng tinik nang pinakawalan siya ng naturang hayop. Nagwala ang buwayang yon at naging mabilis ang pagkalat ng apoy sa katawan nun. Dahil may malaking bato na nakaharang sa pwesto nito, hindi ito tumilapon sa tubig kahit pa nagwala ito. Nagmadali namang tumayo si Ubal. Hindi niya na naisip pang tagain ang nilalang na yan. Gawa ng nangamba siya na baka sa paglapit niya isugurin siya nun at dalawa na sila ang masunog. Tatakbo na sana siya pauwi, subalit biglaan siyang natigilan nang makarinig siya ng boses ng isang matanda. Napalingon siya sa buwayang nasusunog. At hindi na siya nagulat pa nang makita niyang unti-unting nagpapalit ng anyo ang hayop na yon at nagiging isang matanda. Hindi alam ni Ubal kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari, ngunit iisang bagay lang ang nasa isipan niya ng mga panahong yon. Isang aswang ang matanda at nagawa nitong gayahin ang itsura ng buwaya na kadalas ay nasa ilog ng kanilang probinsya. Nasunog ang buong katawan ng matanda, subalit pinilit pa rin nun ang makarating sa tubig. Noon din, hindi na nag-aksaya ng kanyang panahon si Ubal. Nagmadali siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Ngunit dahil wala na siyang gasera, nahirapan siya at ilang beses pa siyang nadapa. Sa kabutihang palad, nakaalis naman si Ubal sa pangpang ng ilog na yon. Muli pa niyang nilingon ang kanyang pinanggalingan at napabuntong hininga na lang nang makita niyang hindi na gumalaw ang matanda. Nagmadali siyang bumalik sa kanilang bahay at saktong pagpasok niya ay siya ring paglabas ng kanyang ama para umihi. Oh, Ubal, saan ka nang galing? Mukhang galing ka sa isang labanan, Tanong ng kanyang ama. Hindi naman naitago ni Ubal kung ano ang totoong nangyari. Isinalaysay niya ito sa kanyang tatay at napamura na lamang si Kari nang malaman niya ang naging karanasan ni Ubal. Marahil ang tinutukoy mo ay isang uri ng buwaya na tinatawag ng matatanda rito sa atin na barangitaw. Matagal nang may mga kwentong ganyan sa atin at hindi ko akalaing isa ka sa makakatagpo sa naturang nilalang. Kailangan mag-ingat ka sa susunod dahil baka balikan ka ng ibang aswang. Napatango na lang si Ubal sa kanyang ama. Mas lalo siyang nakaramdam ng kilabot matapos niyang ikwento sa kanyang ama kung ano man ang naging karanasan niya. Minabuti na lang niyang kumuha ng damit na pamalit, tsaka nahiga na rin sa kanyang banig. Pagkabalik ni Kari, sinabi niya kay Ubal na matulog na at huwag nang isipin ang nangyari. Sinabi pa niya na bukas ng umaga, pupuntahan nila ang ilog nang sa gayoy makita nila ang sitwasyon doon. Dagdag pa ng ama ni Ubal, kailangan nilang masiguro na namatay nga ang aswang na nakasagupa niya. Pinilit ni Ubal ang matulog at sa kabutihang palad nakatulog din siya ng mahimbing. Nagising na lang siya kinabukasan dahil sa pagyugyug ng kanyang ama. Pagbangon niya, nagkape agad siya at niyaya siya ng kanyang ama para tumungo sila sa ilog. Habang naglalakad sila patungo sa ilog, nagawa pang magkwento ng ama ni Ubal sa kanya patungkol sa pakikipaglaban ng kanyang lolo sa barangitaw. Namangha naman ang binata dahil sa naging kwento ng kanyang tatay. Ayon pa kasi sa ama niya, may ginamit na agimat ang kanyang lolo na siyang naging dahilan para magawa niyang gapiin ang aswang na nagkukunwaring barangitaw. May mutya ng ngipin ng buwaya siya na ibinigay pa ng isang ermitanyo na dati niyang kaibigan. Yun ang dahilan kung bakit nagawa niyang makipagtagisan ng lakas sa aswang. Tinanong naman ni Ubal ang kanyang ama kung nasaan na ang mutya ng ngipin ng buwaya, pero nagkibik balikat na lang ang kanyang tatay. Ayon dito, sa tinagal-tagal ng panahon, hindi niya alam kung nasaan na ang gamit na yon ng kanyang ama.
Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakarating na sila sa ilog. Binaybay nila ang pangpang at itinuro ni Ubal sa kanyang tatay ang bahagi kung saan niya nakasagupa ang aswang. Subalit noong tingnan nila ang parte kung saan huling nakita ni Ubal ang naturang nilalang, pareho silang nagtaka ng kanyang ama. Dito lang yun eh. Nasunog na siya nung umalis ako. At dapat sana may abuman lang dito o kahit na anong labi ng naturang aswang. Wika ni Ubal. Agad namang napailing ang kanyang ama. Sinabi pa nito na baka nakatakas ang aswang at nagpapagaling pa ng mga sugat niya dulot ng pagkalapnos. Hindi ka dapat magpakakampante. Anumang oras atakihin niya tayo. Paniguradong hahanap at hahanap siya ng paraan para mabawian ka niya. Kinilabutan naman ang binata sa itinura ng kanyang ama. Hindi niya lubos maisip kung paano niya magagawang labanan ng aswang na yan. Gayong wala siyang sapat na lakas at kaalaman sa pakikipaglaban sa mga ganoong nilalang. Matapos nilang inspeksyonin ang pangpang, nagpasya silang bumalik na lang sa kanilang bahay upang gawin ang iba nilang trabaho. Pagkaraan ng ilang araw, dahil nais ng ama ni Ubal na mas mabilis ang trabaho, niyaya siya nito at nanghingi ng tulong para mas mapabilis ang paglilinis niya roon. Noong nasa bukid na sila, naging abala silang pareho sa kanilang gawain. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang mga ginagawa nang biglang umihip ang hangin. Napatakip ng kanyang ilong si Ubal dahil sa nakakasulasok na samyo ng kanyang amoy. Tay, may naamoy ka bang parang amoy patay na daga? Tanong pa niya sa kanyang tatay. Agad namang suminghot sa ere si Kari hanggang sa mapaduwal ito. Sinabi niya kay Ubal na parang nabubulok na hayop ang mga amoy at parang nagmumula lang yon sa malapit. Pareho silang nakuryoso sa kung anumang nalanghap nila, kaya nagpasya silang saglit na itigil ang kanilang ginagawa para alamin kung ano ang pinagmumula ng naturang amoy. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paghahanap nang may mapansin silang nilalangaw na kung ano sa hindi kalayuan. Nagmadaling naglakad doon ang mag-ama at dahil mas nauna si Ubal sa kanyang tatay, siya ang unang nakakita ng kung anumang pinagpipiestahan ng mga langaw doon. May bangkay ng tao, tay! Mukhang biktima to ng mabangis na hayop pa. Natatarantang wika niya, sabay takip ng ilong. Nakakasulasok na ang amoy nun, kaya naisip ni Ubal na higit isang araw nang naroon ang bangkay. Paniguradong hindi ito kagagawa ng mabangis na hayop lang. Aswang ang may gawa nito. Saad naman ni Kari. Pinagmasdan ni na Ubal ang paligid hanggang sa may makita silang mga bakas ng dugo na patungo sa direksyon ng ilog. Nagkatitigan na lang sila pareho at animoy pareho sila ng naging kutob. Paniguradong hindi lang isang aswang ang nananalasa rito sa atin. Noong nakaraang araw, may isang baka sa kabilang baryo natin na nagtagpo ang wala ng laman loob at wakwak na ang tiyan. Tsak na aswang din ang may gawa nito. Lumakas naman ang kabog ng puso ni Ubal dahil naalarma siya sa nangyayari. Alam niyang kung sa ilog dumadaan ang mga aswang na nagkukunwaring barangitaw, tsak na mas malapit sila sa peligro kung ikukumpara sa iba nilang kanayon. Napagtanto niyang kinakailangan nilang maghanda dahil baka umabot sila sa ganoong punto. Dahil sa nagiging mas nakakasulasok na ang amoy ng bangkay na kanilang natagpuan, nagpasya na silang dalawa na ilibing na muna yon sa bahaging kawayanan. Noong matapos nilang gawin ang ganoong bagay, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang nasimulang gawin. Nang oras na ng pananghalian, nagkasundo ang dalawa na hindi sila uuwi. Pareho silang nawalan ng gana dahil sa kanilang nakita at kahit na anong gawin nila ay hindi naaalis sa kanilang isipan ang itsura ng bangkay. Bandang 3:00 ng hapon nang matapos na nilang dalawa ang kanilang gawain.
Dahil iinom pa raw sila ng tuba ng kanyang kaibigan, nagpaalam muna si Kari kay Ubal. Sinabihan pa niya ang binata na mauna na itong umuwi sa kanilang bahay at susunod na lamang siya. Nababahala man ang binata sa naging desisyon ng kanyang tatay. Alam niyang napakadelikado ng panahon at baka kung makasalubong pa ni Kari ang aswang. Huwag kang mag-alala sa akin. May itak naman ako. Kapag may humarang sa akin at susugurin ako, pupugutan ko siya ng ulo. Basta umuwi ka na lang at sabihin mo sa nanay mo na pumunta ako sa aking kaibigan. Wala namang nagawa ang binata kung hindi ang sumang-ayon sa utos ng kanyang ama. Noon din, nagpasya siyang iwan si Kari at dumiretso na sa paglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad, ilang beses pang napalingon si Ubal sa kanyang ama. Nasa ikatlong paglingon na siya, nang sa hindi niya inaasahan, nakita niya ang kanyang tatay na walang ulo. Kinusot pa rin niya ang kanyang mga mata, at kahit ilang beses niyang tingnan si Kari, ganun pa rin ang kanyang nakikita. Nagsimula silang makaramdam ng kaba, ngunit isinantabi niya yon at inisip na baka dahil lang yun sa araw na nakatapat sa mismong ulo ng kanyang ama. Minabuti niyang bilisan na lamang ang paglalakad hanggang sa makarating na siya sa kanilang bahay. Nang naroroon na si Ubal, sinabi niya sa kanyang ina ang pagpunta ng ama niya sa kaibigan nito. Hindi na lamang binanggit ng binata ang patungkol sa planong pag-inom ng tuba ng kanyang tatay. Dahil wala na rin naman siyang gagawin, nagpasya siyang magpahinga na lang sa kanyang silid. Nang naroon na siya, pumasok sa kanyang isipan ang sinasabi ng kanyang tatay, Kari. Saan kaya ako makakakita ng mutya ng ngipin ng buhaya? Alam kong kung meron ako niyan, tsak na magagawa akong matalong mga aswang na yan. Bulong ni Ubal sa kanyang sarili. Habang nasa ganoong sitwasyon, napatanong na rin siya sa kanyang sarili kung saan nagkukuta ang mga aswang. Napag-isip-isip niya rin na marahil malapit lang din sa ilog ang kuta ng mga yon upang mas madali para sa kanila ang makapambiktima. Kailangan ko malaman kung saan nagkukuta ang mga aswang na yan. Kapag natuntun ko ang kuta nila, malalaman ko kung ilan sila. Kahit na nakakaramdaman siya ng takot, naisip niyang isang tabi yun. Nais niya rin kasing tuldukan ng takot ng mga tao sa kanilang nayon sa mga aswang na kadalasang nagpapalit anyo sa Barangitaw. Bandang 7:00 na noon ng gabi, subalit hindi pa rin nakakauwi ang ama ni Ubal. Ilang beses nang napadungaw ang kanyang ina sa bintana para alamin kung paparating na ito, ngunit wala pa rin siyang naaaninag na taong papalapit sa kanilang bahay. Tinaglaon, nakiusap na ang nanay niya na kung maaari ay sunduin na nito ang kanyang ama. Wala namang nagawa si Ubal kung hindi sundin ang hiling ng kanyang ina. Dalhin mo na lamang itong gasera. Magdala ka na rin ng itak. Mas mainam nang maging handa. Paalala ng kanyang ina. Nung mga sandaling yan, umalis na sa kanilang bahay si Ubal. Isinantabi niya ang takot na kanyang nararamdaman at nagmadali na lamang sa kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagbaybay sa daan patungo sa bahay ng kaibigan ng kanyang tatay, Kari, nang may maaninag siyang gumagalaw sa may bandang unahan. Inisip ni Ubal na baka ang ama niya na yon, kaya nagdesisyon siyang tumigil upang sana'y hintayin na lang ito. Ngunit, labis ang naging pagtataka niya nang hanggang sa lumipas ang halos 5 minuto, hindi pa rin nakakarating sa kanyang kinatatayuan ng kanyang tatay. Naisip ni Ubal na marahil lasing ang kanyang ama, kaya nabuwal ito sa lupa. Dahil doon, mas pinili niya ang maglakad para lapitan ng bahagi kung saan niya natanaw ang gumagalaw. Habang papalapit ng papalapit si Ubal doon, nagsimula na rin kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi man niya matukoy kung ano ang dahilan, pero alam niya sa kanyang sarili na unti-unti siyang binabalot ng takot.
Nang tuluyan na siyang makalapit sa bahagi kung saan niya nakita ang gumagalaw, napako si Ubal sa kanyang kinatatayuan. Nanginig ang buong katawan niya dahil sa kanyang nasaksihan noong mga oras na yon. Sakto kasing pagkalapit niya roon ay ang pagtakbo rin ng mabilis na isang nilalang na gumagapang. Naiwan sa bahaging yon ng isang lalaki na hindi gumagalaw. Wakwak ang tiyan at wala ng mga laman loob. Itinaas ni Ubal ang hawak niyang gasera at iginala ang kanyang paningin sa paligid. Napailing na lang siya nang makarinig siya ng mga kaluskos na patungo sa ilog. Kahit na hindi man niya nakita ng harapan, naging malakas ang kutob niyang aswang ang nilalang na yon. Dahil halos naliligo na sa sariling dugo ang lalaking biktima ng aswang, alam ni Ubal na wala na itong buhay. Nang maisip niyang malaki ang posibilidad na bumalik pa ang aswang na yon at baka siya pa ang atakihin ito, mas pinili na lamang niya ang iwan ng bangkay na yon. Ni hindi niya nagawa pa ang lumingon sa pinanggalingan niya at mas piniling bilisan na lang ang paglalakad. Makalipas ang halos 3 minuto, nakita niya ang kanyang ama na naglalakad pa uwi. May hawak itong gasera na marahil ay hiniram lang din niya sa kanyang kaibigan. Sa hindi malamang dahilan ni Ubal, kinabahan siya habang nakamasid sa kanyang ama. Walang ano-ano, biglaan siyang nakaamoy ng kakaibang samyo. Parang putik yun na malansa, kaya nagpasya na siyang lumingon. Naisip niyang baka may nakasunod sa kanyang putika ng paa, subalit wala namang tao sa kanyang likuran. Napaigtad pa siya dahil sa gulat nang may mapansin siyang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Hindi niya nakita yon sapagkat parang maliit na ipo-ipo lamang yon. Ilang sandali pa, napasigaw si Ubal nang marinig niya ang pag-ungol ng kanyang ama. Nakita niya ring may kinakalaban ito, kaya napatakbo siya ng mabilis. "Tay! Hintayin mo ako! Tutulungan kita!" Sigaw niya habang mabilis na tumatakbo. Kahit na medyo malayo pa man si Ubal sa kanyang ama, hinugot na nito at inihanda ang kanyang itak. Ilang di pa na lamang ang layo ni Ubal sa kanyang ama nang makita niyang nabuwal ito dahil sa kagagawa ng isang mabalahibong nilalang. Nanlaban pa si Kari sa aswang, pero dahil sa kalasingan nito ay nagawa siyang magapinon sa lakas. "Walang yakang aswang ka! Bitawan mo ang ama ko! Dahil kung hindi, papatayin kita!" Gigil na sigaw ni Ubal. Mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang ama at nang nasa tapat na siya ng dalawa, walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang aswang. Iilag pa sana yan, ngunit nahawakan siya sa katawan ni Kari, kaya tinamaan yun sa likuran. Napaangil naman agad ang nilalang na yan at sinubukang atakihin si Ubal. "Huwag mong pakialaman ang anak ko! Dahil ako ang makakalaban mo!" Pagkatapos sumigaw ni Kari, ibinaling ng aswang sa kanya ang atensyon nito. Agad naman siyang sinakal nun, kaya bilang gante sa ginagawa nito, sinubukang durugin ni Kari ang mga mata ng aswang. "Ngayon na, anak! Tagayin mo ang aswang na yan sa likuran! Kailangan hindi siya makapagpalit ng anyo ng isang barangitaw dahil mas lalong lalakas to!" Noong una nag-aalangan pa si Ubal, pero dahil sa pangungumbinse ng kanyang tatay, tuluyan niyang tinaga ang aswang na yon sa may bandang batok. Ganun na lang din ang kanyang gulat dahil parang may kabal at kunat sa katawan ng aswang. Subalit sa halip na sumuko, naghanap si Ubal ng posibleng paraan. Noon din mismo, itinaga niya sa lupa ang kanyang itak at matapos niyang gawin yon, itinaga niya ito sa leeg ng aswang. Isang malakas na pag-ungol ang kumawala sa bibig ng nilalang nang masugatan nito ng malalim. Sinubukan pa niyang sagpangin si Kari, pero mas diniinan pa niya ang pagdurog sa mga mata ng aswang. "Tingnan natin kung makakita ka pa ng iyong magiging biktima." Wika ni Kari sabay tulak sa katawan ng aswang.
Dahil lasing siya, inalalayan siya ni Ubal para makatayo. Sakto namang napatayo ang tatay ni Ubal nang marinig nila ang pag-angil ng aswang. Agad din nilang itinuon ang kanilang pansin doon. At nang makita nilang mabilis itong tumatakas, nagdesisyon silang sundan yon para malaman nila kung saan nagkukuta yon. Kahit papano kasi, dahil sa naging engkwentro ng ama ni Ubal sa aswang na yon, nawala na rin ang kanyang kalasingan na dulot ng pag-inom ng tuba. Minabuti na nga nilang sundan ang naturang aswang. Habang naglalakad, ikinuwento ni Ubal ang nakita niyang bangkay ng lalaki. Napailing na lang ang kanyang ama at napawikang nagiging talamak na ang pambibiktima ng mga aswang sa kanilang nayon. Kailangan mawala na ang mga aswang na yan. Di ko nga alam kung paano sila nakarating sa lugar natin. Nagsimula lang naman ang pananalasa nila noong ilang beses na umapaw ang ilog. Napailing na lang si Ubal at maging siya ay hindi alam kung anong koneksyon ng baha sa presensya ng mga aswang na nagiging barangitaw. Di naglaon, napagtanto niyang posibleng nagmula ang mga yun sa bundok at inanod lamang ng tubig. Kaya mas maigi kung magagawa nating alisin ang presensya ng mga yan dito. Tsak na kung mapapabayaan, dadami sila at tayo naman ang magiging kawawa. Napatango na lang ang kanyang ama at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Napagtanto ni Ubal noon na patungo sila sa ilog, kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Batid niyang magiging alanganin ang kanilang sitwasyon dahil baka posible silang lunurin ng mga aswang na yon. Nang nasa pangpang na sila, saglit na natigilan ng ama ni Ubal. Napatitig ito sa paligid at animoy nakikiramdam siya. Mas kailangan mo itong bigay sa akin ng lolo mo. Iningatan ko talaga to ng husto dahil alam kong darating ang araw na magagawa kong ipamana to sa'yo. Pagkatapos mag-wika ni Kari, hinubad niya ang kanyang kwintas. Nagulat ang mga mata ni Ubal nang malaman niya kung ano yon. Yan ba ang pangil ng buhaya na naging agimat ni Lolo? Tanong niya sa kanyang ama. Napatango naman si Kari sa kanya at muli itong sumagot. Bibigyan ka nito ng kakaibang bilis at lakas sa pakikipaglaban. Huwag mo lamang aabusuhin dahil anumang gamit o mutya, iiwan ka talaga kapag inabuso mo na. Noon lang din naisip ni Ubal na kaya pala parang baliwala lang sa kanya ang aswang. Ipinasort niya yun kay Ubal at sinabihan ito na ingatan ang naturang gamit. Nang matapos ang kanilang maiksing usapan, nagpasya silang magpatuloy sa paghahanap sa kinaroroonan ng aswang. Maswerte silang dalawa dahil may mga bakas ng dugo sa lupa, kaya hindi sila nahirapang sundan ang aswang na kanilang hinahabol. Habang naglalakad, nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan si Ubal. Sinabi niya yon sa kanyang ama, kaya napangisi na lang si Kari. Ayon dito, palatandaan lang yon na sumusuong sila sa panganib at nagbibigay ng babala sa kanya ang mutya. Napatango na lang noon si Ubal sa wika ng kanyang ama. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa napansin nilang medyo nakakalayo na sila. Alam ni na Ubal na patungo na sila sa kabilang baryo, pero hindi sila tumigil. Ganun na lang ang kanilang gulat nang sa isang pagkisap ng mga mata nila, ang kanilang sinundang aswang ay naging isang barangitaw. Pumasok ito sa makitid na lagusan na hindi rin alam ng dalawa kung saan patungo. Natigilan sina Ubal ng mga sandaling yon para mag-isip. Alam nilang pareho na malalagay sila sa alanganin kapag pumasok sila roon. Dahil dito naisip nilang umuwi na lamang at balikan na lang yon kinabukasan. Tingnan natin bukas ang lagusang yan. Kung dyan dumaraan ang mga aswang, malalaman natin kung saan patungo ang butas na yan. Panigurado ring mga tao lang din ang mga yan, lalo na kapag may araw.
Nang mapagkasunduan na nilang bumalik na lang at umuwi sa kanilang bahay, minabuti nilang bilisan na ang paglalakad. Pareho silang walang pakialam kung makakagawa man sila ng ingay noon. Subalit, hindi pa man sila nakakalayo, may narinig na silang mga kaluskos ng dahon. Kinutuba ng hindi maganda si Ubal at mas lalo pang nag-init ang kanyang kwintas na pangil ng buhaya. Tumigil siya sa kanyang paglalakad at nagpa siyang lumingon. Itinaas na rin niya ang hawak niyang gasera at sinipat niya ng maigi ang paligid. Tay, may mga nagbabagang mga mata na nakamasid sa atin. Paniguradong mga aswang yan. Anong gagawin natin? Natatarantang tanong ni Ubal sa tatay niya. Kalmado naman si Kari ng mga sandaling yon. Sinabihan niya si Ubal na ihanda ang kanyang sarili dahil anumang oras ay susugurin sila ng mga aswang. Dahil doon, hinugot ni Ubal ang kanyang itak at nakiramdam siya sa kanyang paligid. Muli na sana silang magpapatuloy sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng sunod-sunod na kaluskos. Napamura na lang si Kari nang makita niya ang higit sa 10 mga aswang na gumagapang patungo sa kanilang kinaroroonan. Anak, lumayo ka sa ilog. Baka hilahin ka nila patungo sa tubig at lunurin. Yan ang paraan nila para mas madali nilang makuha ang kanilang mabibiktima. Kagaya ng sinabi ng kanyang ama, pumwesto siya sa bahagi kung saan hindi siya madaling mahulog sa ilog. Habang papalapit naman ang mga aswang sa kanila, nakita nilang ang iba sa mga ito ay nagpalit ng anyo sa isang barangitaw. Sige, Ubal. Gamitin mo ang lakas at likse na bertud ng gamit ng lolo mo. Ang bawat aswang na lumalapit sa kanila ay pinagtatataga nilang pareho. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon ng mga yon para masugatan sila. Kahit na wala ng gamit ng ama ni Ubal, nagagawa pa rin itong labanan ang mga aswang. Di naglaon, nang mapagtanto ng mga aswang na merong tangan ng gamit si Ubal, tila mas naging agresibo ang mga ito. Itinuon na rin ni Ubal ang kanyang atensyon sa pakikipaglaban doon, at gano'n na lang ang kanyang gulat nang marinig niyang sumigaw ang kanyang ama. Agad na napalingon doon si Ubal at napamura siya nang makitang nakahandusay ang tatay niya at pinipilit na lumaban sa 3 aswang na nagtutulong-tulong laban sa kanya. Lalapit na sana si Ubal doon para tulungan ang kanyang ama, subalit sa hindi niya inaasahan, bigla siyang itinulak ng isang aswang sa tubig. Nabitawan niya sa pangpangang gasera niya, kaya kumalat doon ang apoy na naging rason para magliwanag ang paligid. Sa kasamaang palad, nabitawan niya ang kanyang itak. Napamura na lamang siya nang makita niyang nagbagong anyo ang aswang na tumulak sa kanya sa tubig. Naging mabilis din ang paggapang nun para sundan si Ubal. Ninaisa na niyang umahon sa tubig para tulungan ang kanyang ama, pero ang ibang natitirang aswang ay lumusong na rin sa tubig. Humanda kayo sa akin! Sigaw niya habang iginagala ang kanyang paningin sa 4 na barangitaw na papalapit sa kanyang pwesto. Habang nasa ganoong sitwasyon, sinipat din niya ang kanyang ama at nakita niyang nakikipagbuno pa rin ito sa 3 aswang. Napagtanto rin ni Ubal na nagawa na pala nilang patayin ng 3 pang mga aswang, kaya 7 na lang ang kanilang problema. Walang ano-ano, sabay-sabay na sumugod sa kanya ang 4 na mga aswang na nasa anyong barangitaw. Noong una nahirapan pang lumaban si Ubal sa kanila dahil nasa tubig siya. Ngunit nang lumaon, parang nagkaroon siya ng kakaibang bertud na naging rason para mas gumaan ang kanyang katawan habang nasa tubig siya. Nag-iba yung kanyang lakas at likse, kaya nagagawa niyang sabayan ng lakas ng 4 na aswang. Nang mga sandaling yan, habang sinusubukan siyang ilunod ng 3 aswang, may isa sa kanila na sinusubukan siyang kagatin sa kanyang tiyan. Nagkaroon ng kutob si Ubal na wawarakin yun ang tiyan niya, kaya mabilis niyang hinawakan ng naturang aswang sa bunganga.
Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang lakas ninyo. Habang nasa ganoong sitwasyon, kahit na nakababad sa tubig, patuloy pa rin ang pag-init ng katawan ni Ubal. Dahil hindi pa rin sumusuko ang aswang, buong lakas na binuhat ni Ubal ang barangitaw na nahawakan niya at ibinagsak sa tubig. Nakita ng ibang aswang yon, kaya sinubukan nila siyang sagpangin. Habang sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga pangil ng aswang na nasa anyo ng barangitaw, sinubukan ni Ubalang sumisid sa mas malalim na parte ng ilog. Habang naroroon siya, napansin niyang hindi siya nahirapan at mas lalo pang naging malikse ang kanyang paggalaw. Hinabol siya ng 4 na barangitaw hanggang sa may makita siyang bato na pupwedeng gawin na pamalo. Kinuha yun ni Ubal at nang sumugod sa kanya ang isang barangitaw, buong lakas niya itong pinalo sa ulo. Ilang beses pa siyang sinubukang kagatin ito at lapain, pero mas naging mabilis siya. Naibaling na lang din niya ang kanyang pansin sa isa pang aswang nang makita niyang mabilis itong sumugod sa kanya. Kagaya ng nauna, nilabanan niya yon at nang saktong mapanganga ang naturang aswang, isinalaksak ni Ubal ang batong pamukpok na hawak niya. Mabilis din siyang umalis sa kanyang pwesto roon at sinubukan niyang umahon sa ilog. Pero nagulat siya nang mapansin niyang may kumakagat sa dalawa niyang paa. Nang bahagya niya itong lingunin, napailing na lang siya nang malamang ang 2 barangitaw pala yon. Sige, itutulad ko rin kayo sa 2 ninyong mga kasama. Pilit siyang nagpupumiglas hanggang sa nagawa na niya. Nang susugod sana sa kanya ang isa sa mga barangitaw, inunahan niya ito. Hinawakan niya ang ulo at niyakap ito ng mahigpit. Nagbuno silang 2 sa tubig habang ang isang aswang na may sumusubok ding tumulong. Subalit nang lumaon, nagawang baliin ni Ubal ang leeg ng isang aswang. Hindi pa siya nakontento. Nang may makita siyang nakausling sanga roon, buong lakas niyang binuhat ang katawan ng aswang na nasa anyo ng barangitaw at itinapon patungo sa direksyon kung saan may nakausling sanga. Napaungol pa ang aswang na yon, pero nang natuhog na ang kanyang katawan, biglaan itong natahimik. Nung mga sandaling yon, galit na galit ang natitirang barangitaw. Naging mas malaki kasi ito at mas agresibo, kaya inihanda na ni Ubal ang kanyang sarili. Sobrang ingay ang ginagawa ng naturang aswang sa tubig, pero pinilit na lamang niyang maging kampante ng mga oras na yon. Tinawag pa niya ang kanyang ama, at nang malaman niyang hindi ito sumasagot sa kanya, minabuti niyang seryosohin ang laban niya sa isang barangitaw. Nagbuno ulit sila sa tubig, at kahit ilang beses pang bumagsak si Ubal, hindi niya ito ininda. Naghintay siya ng tamang pagkakataon para mapatay niya ang aswang na yon. Saktong pagkasugod sa kanya ng aswang, nang may makapa siyang matulis na bato. Pagkalapit ng aswang, kinuha yon ni Ubal. Sinubukan niyang lumundag at nang magawa niya, lumapag siyang nakaupo sa likuran ng aswang na nasa anyong barangitaw. Nagwala ang nilalang pero kumapit si Ubal sa likuran nito. Habang nasa ganoong sitwasyon, sinipat niya ang pwesto ng kanyang ama at nakita niyang nakahandusay ito habang ang mga aswang na nasa tabi niya ay may kung anong pinagkakaabalahan. Naging hindi maganda ang kutob niya noon, kaya bago pa man makawala ang aswang na nasa ilalim niya, buong lakas niyang ipinukpok ang matulis na bato sa ulo nito. Nakatatlong pukpok siya nun nang biglang mapatigil sa pagwawala ang aswang. Subalit sa halip na itigil na rin ni Ubal ang kanyang ginagawa, nagpatuloy siya sa pagpukpok sa ulo ng barangitaw na yan hanggang sa madurog na ang ulo nito. Nang mapansin niyang lulubog na sa tubig ang katawan ng naturang aswang, agad siyang umalis sa ibabaw nito. Mga walang iya kayo! Anong ginawa niyo sa ama ko? Galit na sigaw ni Ubal nang makita niyang nakahandusay sa lupa ang kanyang tatay Kari, duguan, at wakwak na rin ang tiyan. Nang marinig naman ng 3 aswang ang pagsigaw niya,
Napalingon ang mga ito. Nakita niyang duguan ang kanilang mga bibig, kaya nawari niyang nilantaka ng mga aswang na yon ang laman loob ng kanyang tatay. Nanginginig sa sobrang galit si Ubal at minabuti niyang damputin ang kanyang itak. Noon din, mabilis siyang sumugod sa kinaroroonan ng tatlo. Pagkalapit niya sa isa sa kanila, walang pagdadalawang isip niyang tinaga ito sa batok. Nagkaroon yun ng malalim na sugat, kaya napagdesisyonan ni Ubal na tuluyan ng pugutan yon ng ulo. Pagkakita naman ng dalawa pang aswang sa kanilang ginawa, pareho silang nagpalit ng anyo sa barangitaw, tsaka mabilis na tumungo sa tubig. Noong mga oras na yan, napagtanto ni Ubal kung ano ang binabalak ng dalawa, kaya mabilis siyang lumundag para mapigilan ng kahit isa man lang sa kanila. Sa kabutihang palad, lumapag siya sa likod ng isang aswang. Nilingon pa siya nito para sana'y sagpangin, pero pinalo yun sa ulo ni Ubal gamit ang pisngi ng kanyang itak. Kahit ilang buhay pa ang maging kabayaran, hindi sapat na bayad yun para sa buhay ng aking ama na kinuha ninyo. Kaya sa oras na malaman kong may iba pang aswang na nananalasa rito, titiyakin kong mamamatay yun at magiging kagaya ninyo ang kanilang kapalaran. Saad ni Ubal habang papaiyak na. Noon din, naging mabilis ang paggalaw ng barangitaw at gumapang din yun patungo sa tubig. Alam na ni Ubal na mawawala na siya ng balanse ng mga sandaling yan, kaya tinaga niya ang naturang aswang sa likuran. Naging malalim ang sugat nun, kaya natigilan ito. Isinusumpa ko ang araw na to. Lahat ng mga aswang na makakatagpo ko, papatayin ko. Nilapitan niya sa bandang ulo ang aswang, at nang malaman niyang buhay pa ito, inapakan niya sa may bandang nguso. Mabalasik ang pagtitig nun kay Ubal, pero hindi natinag ang binata. Sinubukan pa ng aswang na yon na manlaban, ngunit buong lakas siyang tinaga ni Ubal sa kanyang ulo. Habang tinataga niya ang aswang, hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Magkahalong lungkot at galit ang naramdaman ni Ubal noon. Natigil lang siya sa kanyang ginagawa nang mapagtanto niyang nagsisitalsika na ang utak ng naturang nilalang. Agad din niyang iginala ang kanyang paningin at hinanap ang isa pang aswang, pero kahit saang dakon man siya tumitig, ay hindi niya ito natatagpuan. Alam kong nasa paligid ka lang. Magpakita ka sa akin at magtuos tayo! Sigaw niya habang iwinawasiwas ang duguan niyang itak. Umiinit pa ang mutsyang tangan ko, kaya hindi mo ko kayang pagtaguan. Walang ano-ano. May napansin siyang gumagalaw sa tubig. Natahimik muna si Ubal at pinakiramdaman muna yon. Ilang sandali pa, nakumpirma niyang yun nga ang kanyang hinahanap. Dahil dito, nag-isip ng paraan si Ubal para lumabas ang nasabing aswang at umahon sa tubig. Sakto namang may nakita siyang dulo ng kawayan, kaya kinuha niya yon tsaka pinatulis. Nang magawa niya na yon, bumalik siya sa pangpang kung saan malapit ang baringataw na nagtatago. Subalit, gano'n na lang ang pagtataka ni Ubal nang biglaang nawala roon ang nilalang. Sinipat niya ang paligid pero walang bakas at palatandaan kung saan yon nagpunta. Ilang sandali pa, nakarinig ng mahihinang kaluskos ang binata. Agad siyang napalingon at napamura siya nang makitang papasugod na pala sa kanya ang aswang. Hindi niya nagawang ihanda ang kanyang sarili dahil alanganin ang kanyang pwesto. Nabitawan niya ang kanyang itak. Sa kabutihang palad hanggang sa tuluyan siyang makakilos sa tubig, hawak pa rin niya ang pinatulisang kawayan. Walang takot siyang nilapitan ng barangitaw na nooy mas lalo pang nagbaga ang mga mata. Alam ni Ubal na mas malakas ang naturang nilalang sa tubig, kaya umatras siya ng umatras hanggang sa malapit na siya sa kabilang pangpang. Inihanda na lang niya ang pinatulisang kawayan para may magamit siya laban sa aswang.
Nang tuluyan na siyang nakarating sa kabilang pangpang, naging mabilis naman ang pag-atake sa kanya ng aswang. Sinubukan niyang itarak sa nilalang ang kawayan, pero naging maliksi ito at nagawa pang makailag. Papatayin kita! Babayaran mo ang ginawa mo sa tatay ko! Pagkatapos magwika ni Ubal, napangangalang ang barangitaw at animoy napapangisi pa. Dahil dito mas humidhi pa lalo ang galit na nararamdaman niya sa nasabing aswang. Ilang beses niyang sinubukan na itarak ang sibat sa aswang, pero nang mapagtanto ni Ubal na madaling naiilagan ng aswang yon, napagpasyahan niyang labanan nito ng mano-mano. Isinantabi niya ang naturang kawayan at mabilis na napatakbo para sugurin ang aswang. Naging mabilis din ang galaw ng nilalang at sinubukan niyang sagpangin si Ubal sa binti. Mabuti na lang at naging maliksi rin ang paggalaw ng binata, kaya hindi na pagtagumpayan ng aswang ang kanyang binabalak. Nung lumaon, napagpasyahan ni Ubal na yumuko. Inabangan niya ang atake ng aswang, at nang umatake ito, agad niyang hinawakan ito sa ulo ng mahigpit. Ilang beses pa siyang sinubukang kagati ng barangitaw, ngunit nagagawa niyang ilayo ng bahagya ang kanyang kamay. Ito ang nararapat sa mga kagaya mo! Buong lakas na binuhat ni Ubal ang aswang na yon, at tila naging baliwala sa kanya ang bigat nito. Nang may makita siyang malaking bato roon na nakausli, minabuti niyang doon ibagsak ang katawan ng aswang na nagpupumiglas. Pagkabagsak ng katawan ng barangitaw sa malaking bato, narinig ni Ubal ang pag-ungol nito. Mula sa anyo ng isang gumagapang na hayop, naging isa siyang mabalahibong tao na malaunggoy ang itsura. Inakala ni Ubal na hindi na makakagalaw ang aswang na yan dahil naging apektado na ang kanyang likod. Ngunit lang napitan niya ito para sana kumpirmahin ang kanyang hinala. Nagulat na lang siya nang biglaan siyang sinakal nito ng ubod ng higpit. Napaubo siya, pero hindi siya sumuko. Hinawakan niya ang kamay ng aswang na yan at walang pagdadalawang isip na binali. Dahil malakas ang kutob niyang baka magawa pang mabuhay ng aswang, muli niya itong binuhat at ibinagsak sa bato. Sa pagkakataong yan, tumama ang dibdib ng aswang at kita ni Ubal na lumubog ang kanang bahagi nito. Hindi ka pa ba mamamatay sa lagay na yan? Tanong niya nang mapansin niyang umuungol pa ang aswang. Talaga nga mahirap patayin ng mga masasamang damo. Dahil nais niyang tuluyan na ang aswang, naganap siya ng pupwede niyang gamitin. Sakto naman na may nakita siyang malaking bato na halos triple ng laki ng ulo ng aswang. Kinuha yun ni Ubal at nang makabalik siya sa kinaroroonan ng aswang, nakita niyang nagpupumilit itong gumapang. Hindi ka makakaligtas. Sasama ka na sa iba mong kauri. Ito ang nararapat sa mga kagaya mo. Nung mga oras na yon, buong lakas na ipinukpok ni Ubal ang bato sa ulo ng aswang. Dahil malaki ang bato, nakaapat na pukpok pa lamang siya, durog na ang ulo ng nilalang. Subalit hindi pa siya nakontento roon. Pinukpok niya ang bawat bahagi ng katawan ng aswang na yon. Hindi siya tumigil sa kanyang ginawa hanggang sa makita niyang halos madurog na ang lahat ng parte ng katawan nun. Noong matapos niyang gawin yun, umiyak siya habang bumabalik sa kinaroroonan ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Ubal sa nangyari at dahil sa kagustuhan nilang sundan ng mga aswang na yan, buhay ng kanyang ama ang naging kapalit. Nanatili siyang nakalumpasay sa tabi ng kanyang ama na naliligo sa dugo. Halos hindi niya matitigan ng diretso ang tiyan ni Kari sa kadahilan ng hindi niya maatim na makitang nasa ganoong sitwasyon yon. Iyak siya ng iyak habang sumusuntok sa lupa. Alam niya sa kanyang sarili kung nagawa niyang tulungan kaagad ang kanyang ama, hindi mangyayari yon. Nang lumaon, nagpa siya siyang kargahin ang bangkay ng kanyang ama pauwi sa kanilang bahay.
Malayo pa lang siya noon ay sigaw na siya ng sigaw, kaya nagmadali namang bumaba ang kanyang ina. Maging ang nanay ni Ubal ay pumalaho na rin ng iyak nang makita ang sitwasyon ng kanyang asawa. Inusisa niya kagad ang binata kung ano ang nangyari, at nang sabihin ni Ubal ang naganap, mas lalo pa yung napahagulgol. Patawad po, inay. Kung naging mabilis lang sana ang pagkilos ko, hindi ito nangyari kay tatay. Halos maglaho na ang luha at sipon ng binata dahil sa sobrang lungkot na kanyang naramdaman, dahil sa sinapit ng kanyang mahal na ama. Napasapo na lang sa ulo ni Ubal ang kanyang ina. Inilapag din agad ng binata ang bangkay ng kanyang tatay at niyakap ng mahigpit ang nanay niya. Nagiyakan silang dalawa dahil sa nangyari. Ngunit dahil alam nilang pareho na wala na silang magagawa para muling buhayin ng ama ni Ubal, minabuti nilang ilibing na lang yun sa silong ng kanilang bahay. Ilang araw na napatulala si Ubal dahil sa naging karanasan niya. Hindi niya inaakalang dahil lang sa maling desisyon nilang sundan ng aswang, napahamak pa ang isa sa kanila. Naisip na rin niya na kung hindi sana ibinigay ng kanyang ama sa kanya ang mutya ng ngipin ng buwaya, marahil ay nagkaroon ito ng proteksyon. Subalit, panigurado rin na kung nagkataon, si Ubal ang uuwi sa kanilang bahay na duguan, wakwak ang tiyan, at wala ng buhay. Upang makalimutan ang kanyang naging karanasan, nagpasya si Ubal na lumayas sa kanilang bahay. Hindi niya ipinagbigay alam sa kanyang ina o sa kahit sa kaninong kamag-anak niya ang kanyang kinaroroonan. Hanggang sa nagkaroon na siya ng sariling pamilya, hindi na siya umuwi sa kanyang kinalakihang lugar. Subalit hanggang sa siya ay tumanda na, naging tangan pa rin niya ang mutya ng ngipin ng buwaya na siyang bigay ng kanyang lolo sa kanyang ama at ipinagkaloob din ng kanyang tatay sa kanya. Alam niyang yun lang ang tanging alaalang naiwan sa kanya ng tatay niya, kaya kailangan niya itong ingatan ng maigi. Kahit pa na lumipas na ang mga taon, wala nang gaanong mga baringataw na matatagpuan sa Pilipinas. At halos unti-unti nang nawawala ang mga kwento patungkol sa mga aswang. Hindi na nawaglit sa isipan ni Ubal ang naging mapait na karanasan nila ng kanyang ama noong minsan silang makasagupa na isang uri ng aswang. Naging madalas din ang pagkwento ni Ubal sa kanyang mga anak na siya namang nagpadala ng kwentong ito. Palaging bukang bibig ni Ubal noon ay patungkol sa madugong inkwentro nila ng kanyang ama na mutya ng pangil ng buwaya kontra mga barangitaw. Okay. Opinyon ko sa kwento. Itong tinatawag nilang mutya ng pangil ng buwaya, aminin ko sa inyo, ngayon ko lang to narinig. So, hindi ko alam kung paano siya kinukuha, kung tulad lang rin ba to ng ngipin ng kalabaw na tuwing mahal na araw aabangan mo yung kalabaw habang kumakain ng damo na may mauhulog doong ngipin. Hindi ko alam kung ganito yun Pero kung sakasakali man, siguro ganito, pero ang hirap makuha niyan. Unang-una bakit? Saan ba nakatira yung mga buwaya? Di ba sa ilog? Saan kadalasan nakukuha yung mutya ng tubig? Di ba sa ilog din? So ang mangyayari niyan, paano kung sabay mong nakuha? Mutya ng tubig tsaka yung pangil ng buwaya na nahulog. Di sobrang tindi mo nun. Di ba? Ang tanong lang ngayon, ano-ano kaya yung mga pagsubok? Ano-ano kaya yung mga kahaharapin mo para makuha mo tong mutya ng pangil ng buwaya? Kasi unang-una, buwaya pa lang, sobrang hirap ng kalabanin yan. Paano pa kaya pagtungtong ng mahal na araw? Pwede kayang tawagin natin na isa to sa mga pinakamahirap na makuha na mutya? O isa to sa pinakamadaling makuhang mutya? Baka kasi kahit hindi naman mahal na araw, pwede mong makuha yung pangil na to Diba? Parang sa buntot pagi.
'Di ba? Maituturing 'yon na isa sa pinakamabisang pangontra laban sa mga aswang. Anytime pwede mong makuha yung buntot ng pagi. Pero syempre, hindi rin ganun kadali 'yon. Mahirap kunin yung buntot ng pagi. Unang-una dapat buhay yung pagi na kukuhanan mo ng buntot. Paano pagkakuha mo ng buntot, namatay yung pagi? Useless na yung buntot ng pagi mo. 'Di ba? Dito rin siguro sa mutya ng pangil ng buhaya, ganun din to. Pero hindi ako sigurado, mahirap manghula. Masasabi ko lang sa buong kwento na to, sobrang nakakalungkot kasi nga namatay yung tatay niya na unang nagtanga ng mutya ng pangil ng buhaya. Pero sana lang talaga, ipinaliwanag ng tatay niya kung ano-ano yung mga gamit nun. Kung para saan yun, paano nakuha ng tatay niya. 'Di ba? Kung ganun, alam ko, pare-pares tayo, wala na tayo magiging tanong. 'Di ba? Kaso lang wala eh. Ito lang yung sinend sa atin na kwento. Pero ako, goods pa rin ako rito. Maraming salamat dun sa anak ni Ubal na nagpadala ng kwento sa atin. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Ang kwentong ito